Michelle, paprangkay kita. Makinig ka. Nag-iisip lang po sila kasi hindi po Makinig nila ka, ako Michelle. Kaya nga tinatanong kita kung bakit. Dahil marami kang taong naagrabyado at maraming tao mumura, umiiyak dahil sa pinaggagawa mo. So hindi matitigil ang kamalasan sa buhay mo at hindi mga magagandang pangyayari hanggang hindi mo yan inaayos, Michelle. Kasama natin ngayon si Nimpa Balona, ang nanay ng domestic helper na si Rufa Balona. Ang kanilang pinapatayo raw na bahay sa Lagunoy, Camarines Sur ay hindi pa rin matapos-tapos dahil ang mga materyales ng kanilang binili kay Michelle Bonete partner, nagkakahalagang mahigit 100,000 piso ay hindi pa rin daw naibibigay. Eto nanay, bakit po kayo naiiyak nanay? Nagkautang-utang din doon. Kasi para lang matapos. Kasi umuwi siya nung May. Sabi niya na magpapablessing tayo. Sabi niya, pablessing ko yung bahay. Pag uwi ko, tapos na yan. Eh pag uwi niya, message ako ng message kay Michelle. Michelle, darating ng anak ko. Sabi ko, kawawa naman yun. Nagpadala halos 200 ang pinadala niya. Kung pwede, pag uwi niya, tapos na yung bahay. Kahit anya magkautang ako dito. Kasi hindi naman lahat utang nyo kasi yung ipon niya rin yung iba. Kaya lang, siyempre masakit din sa loob niya na pagdating, wala, hindi kami nakapag-ano. Pero nanay, etong si Michelle, hindi naman talaga kakilala dati nitong anak mo. Hindi po, kahit ako hindi rin ko kilala. Okay. Chill. Bakit naman po nay nagtiwala kayo kay Michelle na hindi nyo naman po pala kakilala? Kasi nga po, ang mga offer niya is mura talaga. Pero yun mo yung nagkambas ako ng 7,000 yung with grills ng bintana, sa kanya 5,000 lang. Magkano naman po yung binayad nyo, nay? Kasi 7 bintana po yun, 5,000 is 35,000. Ang Ayun. kontrata namin with grills. Tapos yung isa pa pong bintana, wala pang salamin. Kulang-kulang. Yung maliit na lang po, maliit. Kulang din. Tas, Mga magkano yung naibigay nyo kay Michelle? ang yung naibigay ko kay Michelle is 142 po lahat. Hindi ba pumasok sa isip mo, nanay, na doon nga sa 35,000, hindi niya ma-deliver sa'yo kung ano yung napag-usapan nyo, nagawa mo pang pautangin siya ng mas malaki pa doon na pera? Oo, kasi po nga, ganito. Nakiusap din siya na sabi niya, pupuhunan ko muna kasi magkakambas ako dyan sa barangay kasi may barangay kami na parang unfinished din na project, siya na ang magagawa. Nagkausap sila ni Kapitana. Okay. Ngayon, ako rin yung parang nag-udyok doon kay Kapitana. Sige na, Kap, kayo na mag-usap na so rin. nirecommend mo pa. Nirecommend ko pa. Si Kapitana ngayon, nahihiya din ako kasi unfinished din yung project niya hanggang ngayon. So, ibig sabihin, aside sa'yo, pati si Kapitana, biktima Opo, din ng biktima rin. dahil hindi din ma-deliver Teka. yung ipinangako niya. Linawin lang natin. Hanggang ngayon, hindi pa nakukumpleto yung deliver sa'yo. Hindi na po. Maliban doon sa i-deliver sa'yo, may utang pa sa'yo. Opo. Ilan yung cash na utang sa'yo? 35 po sana. 35,000. Pagkakausap rin natin via video call si Rufa Balona, ang anak ni Nanay Nimpa na isang OFW sa Hong Kong. Nung umuwi po ako, as in wala po talaga. Parang wala pong napuntahan lahat ng pinaghirapan ko dito. Aha. Gaano kasakit, Rupa, na madatnan mo na yung pinapangarap mong bahay, maipundar na bahay para sa mga magulang mo, nang madatnan mo'y nakatiwangwang at hindi pa naayos? Sobrang sakit, sir. Kasi po, yung ina-expect ko po na bahay na okay na po talaga, na maayos na sila, pati mga kapatid ko, mga magulang ko, okay na po sila. Pagbalik ko po dito, may iisipin pa rin po ako kasi hindi pa rin po yun maayos. Partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono itong inirereklamong si Michelle Bonete. Magandang hapon sa iyo, Michelle. Kilala mo ba itong sila Rufa Balona at ang kanyang nanay na si Nimpa? Opo, ma'am. Totoo ba na 100,000 piso itong mga materyales na hindi mo pa naibibigay sa kanila? Mag-deliver sana ako ng Friday. Ngayon pong na Friday na nga po kasi nagkausap nga po kami sa Goa. Kaya lang po nagkataon kasi po na puro nga po ako ngayon problema. Inasakit po yung tatay ko. Kauwi lang po namin kahapon. Inatake yung tatay mo. Parang narinig din namin yan last time. Yung ano po kasi halos nagsabay-sabay po yun. Hindi po matigil yung ano. Kasi, hindi Michelle, po paprangkay kita. Makinig ka. Nag-iisip lang po sila kasi hindi Makinig po nila ka, ako Michelle. kakilala. Pero po hindi ako po maniluluko. Makinig ka, Sabi ko Michelle. lang po, hindi po ako nag-ano na hindi ko po masupply. Michelle, makinig ka. Kaya nga tinatanong kita kung bakit, kung alam mo ang dahilan bakit maraming dumarating sa iyong kamalasan at maraming mga hindi magandang pangyayaring dumarating sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Dahil marami kang taong naagrabyado at maraming tao
ang medyo, kumbaga, Nasaktan, nasaktan nadisganar, at na-discourage. medyo nagmumura, umiiyak dahil sa pinaggagawa mo. So hindi matitigil ang kamalasan sa buhay mo at hindi mga magagandang pangyayari hanggang hindi mo yan inaayos, Michelle. Kayo ng dalawang mag-usap, nakikinig si nanay, kausapin mo, sige na. Yung materyales, baka pwede ko pang mahintay kasi magpipista pati sa amin ngayong 1920. Uy, May babay yun na ka nga na po doon, sa Ryan. sabi ko po sa iyo, di ba yung nagkausap po tayo nung sa Guwa. nga po. Nagkataon po kayo doon. Umuwi po ako nung nagkausap tayo. Si Papa pala pagkila lang sa hospital. Eh, nagpagayin po nga. Sabi mo, magpapajikas ka. Kung makantay ka, ma'am, na doon po siguro, pwede po ako mag-deliver doon. Pizza 12. Opo, kasi 1 week. Pero One week po. yung pirang involved na hiniram mo, kailangan ko na yon. Opo. Sa ano po, sa barangay hall po. Sa kami na lang, yung sa vision hall po. O, aabangan namin ha, baka sa susunod, after nitong programa, may sumulpot na naman na reklamo. Ikaw na naman yung inireklamo, Michelle. Ano na naman yung pwede mong sabihin? Kung ano po makapag-antay si ma'am, mga 12 po, i-deliver ko. Oh. Opo, kahit yung materials okay, pero yung pera, kailangan Oh, ko yan. na pa talaga. Webis na tanghali ihatid ko. Yung pera? Opo. Oh, sa Webes daw, nanay. Oo, 48,000 yun. 48,000 daw, Michelle. Na Balikan yung, ko muna si Rupa. Rupa, hindi ka naniniwala, Rupa, na sa Webes ibibalik yung pera at sa next week ay i-deliver yung materyales? Hopefully, sir. Hopefully po talaga, sir. Nasa kabilang linya ng telepono si Attorney Mark Mangampo ng Public Attorney's Office ng Legal City District Office 1. Attorney, tanong po namin na kasi eto pong si Michelle, ilang beses na po itong inireklamo dito po sa ating tanggapan, dito po sa ating programa. Maaari po bang makapagsampa ng kaso sila Nanay Nimpa Balona laban po dito kay Michelle dahil po sa hindi po mai-deliver o hindi po tumupad sa ipinangako pong serbisyo dito po sa mga nagrereklamo? Actually po ma'am, pwede pong dalawa or isa sa dalawa na records ang pwede niyang i-file. Ano? Kung halimbawa po mag-stick sila dun sa kontrata, pwede pong civil case lamang po yun for specific performance. Ibig sabihin, dahil nga po nagbayad si Ma'am Nympha ng pera, tapos on the promise na mag-deliver ng product, si respondent, then pwede po na mag-file siya ng kaso for specific performance. Or pwede niya po i-cancel na lang yung usapan, yung kontrata, tapos ibabalik sa kanya yung pera. Pero po, kung halimbawa may element of deceit or misrepresentation sa part po ng respondent, then pwede po siya mag-file ng estafa. Kaya tawag nating swindling under Article 315 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10591. Ayun. Criminal case. Oo, Civil case criminal. or estafa. Pwede po ang maging penalty nito is prison mayor in its medium period. Ibig sabihin, mga nasa 8 years and 1 day to 10 years po yan. 8 years Kung and halimbawa 1 day. po ang amount na involved is not less than 40,000 but not more than 1.2 million pesos. So, Ayun. dahil nga po pasok siya doon sa threshold amount ng paragraph 4 ng Article 315 ng Revised Penal Code, then most likely po ang pwedeng maging penalty niya is 8 to 10 years. Eight to Ayan, 10 mahaba-haba, years. Opo, partner. Thank you po. Okay. Thank you, ma'am. Balikan Thank ko you, muna sir. si Michelle, partner. Opo. Michelle, napakinggan mo. Sabi ni attorney, kung pag-aaralan itong inireklamo ni Nanay Nimpa at ni Rupa, pasok ka doon sa civil case, pasok ka din doon sa criminal case Criminal na case, estafa. At maaari kang mabilanggo ng 8 taon hanggang 10 taon. Hihintayin mo pa ba na mabilanggo ka, makasuhan ka? Ano na lang po sa 12 as i-deliver po yan. Nagkataon lang nagka-problema. Hindi po ako manlulokong tao. Okay. Ayaw mong, tanong ko Michelle, ayaw mong mabilanggo? Sino po ang may gustong nabibilanggo? Yan. Mabait lang kami, kaya sana nakikiusap. Ayan po si Ropa, siya ang naghihirap ng pera. Yung materials, kailangan namin. Opo, parehas kung kailangan. ano yung ipinangako niyang petsa, i-deliver niya na. Opo. Last na ito. Last na, wala nang ano. Otherwise, magrereklamo na Opo. talaga kayo. Magsasampa na po kayo ng kaso. Opo. Oh, Michelle, mabait si Nanay Nimpa. Binibigyan kanya ng pagkakataon. Basta tuparin mo na sa Webes, i-deliver mo yung pera. Sa Pizza 12, i-deliver mo yung materyales. Nagkakaintindihan ba tayo? Po, yung cash pupunta na lang po ako sa Okay. Sa sa Webes. kanila po. Sa after Webes. lunch. After lunch sa Webes. Alalayan kayo, sasamahan kayo ng aming team, Nanay. Ay, Kung hindi sakaling hindi tumupad si Michelle, Oo. sasamahan namin kayo na makapag-file ng Tingnan kaso. mo, partner, si Nanay, oh. Maraming Sabi niya, salamat hi, po talaga." salamat. Ay. Okay.